Hello mga ka-Antrep! Good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Shoutout po sa mga bago pa lang sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe. Kung bago ka lang po, pakiclick naman please ang subscribe button at pakipindot na rin po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating i-upload na video. At ang pag-uusapan po natin ngayon, isi-share ko po sa inyo yung palaging nagtatanong kung kailan ba dapat magpalit ng gulong. Marami tayong mga ka-Antrep ang palaging nagtatanong kung okay pa ba yung gulong niya. Kahit dito po sa shop may mga nagtatanong, okay pa ba yung gulong ko ma'am? Alam niyo ang hirap sagutin nung kapag mga ganun ang tanong na okay pa ba yung gulong ko ma'am? Pwede pa ba yan? Or minsan ikaw na mismo na shop owner, halimbawa ako kagaya ko, oy ma'am, masyado na pong manipis ang gulong niyo sir, kailangan ng palitan. Tapos sasagutin ka, kaya nga kaya lang wala pang budget. So yun talaga ang pinaka-issue po ng mga karamihan, lalong-lalo na sa mga masa. Kaya po ang gagamitin nating sample ay itong mga gulong na mga pangmasa dahil ito po ay budget meal pero hindi rin naman mako-compromise ang inyong kaligtasan. At ang kaligtasan po pagdating sa gulong ay may kinalaman din minsan sa maintenance, kung gaano ka ba kaselan or paano mo ba tinitingnan ang maintenance sa iyong mga ng kagamitan or ng dito sa mga ginagamit mo sa iyong motor. Halimbawa, ito, maintenance ito. Kailangan naka-schedule ka or alam mo kung kailan ka dapat magpalit ng gulong. Kasi hindi naman si shop owner yung yung mako-compromise ang kaligtasan, kundi kayo mismo na gumagamit or sumasakay ng motor. Kasi halimbawa sa sobra nating pagtitipid, meron nga dito po mga ka-Antrep minsan lumalabas na talaga ang ply. Pero hindi rin natin sila masisisi kasi nga gustuhin man nila, ang pinag-uusapan na ang budget. So halimbawa, kahit nga sabihin natin kaano pa yan kamura, pag may mga tao talaga din na hirap at kumbaga out of budget talaga sila, hindi mo talaga sila mapipilit. Pero para doon sa mga taong open, kung halimbawa ang suggestan mo na kailangan ng magpalit ng gulong, or doon sa mga taong nag-iisip, kailan ba ako dapat magpalit ng gulong, kailangan ko na bang palitan. So yan ang pag-uusapan natin ngayon using our piso technique. Nandito ang piso ko. So kahit naman actually dito po sa shop, or halimbawa kahit na ako or kahit na kayo mismo, I'm sure, di ba, na hindi natin kailangang gumamit ng piso or mag-prepare ng piso para lang ma-check kung okay pa ba yung gulong natin or kailangan na nating palitan ang gulong natin. Pero for the sake doon sa mga gusto talagang malaman technically, kung halimbawa gagamit ka ng piso para malaman mo kung kailangan mo nang magpalit ng gulong, so ganito po yun. Itong hawak-hawak ko po ngayon ay Leo Samurai. So dito sa Leo Samurai, ayan, maganda rin naman yung kanyang rubber elastic. Ayan, matibay din naman siya at saka mura lang. Ayan. So, Leo Samurai is maganda po ang brand ni Samurai. Okay? So, ngayon po, itong tire na ito, may mga tinatawag tayong groove. Ayan, share ko na lang din ito kasi doon papunta ang pinag-uusapan natin. Itong groove po na ito po yung daanan ng tubig. Hindi lang po siya basta sa pangkapit, pero daanan po ito ng tubig kapag umuulan. So, dito po ang tubig lulusot, dadaan para iwas dulas. At kung mapapansin po ninyo, nakaganon siya kasi meron po yung rotation ang mga gulong. So, ito. Ito yung rotation ng gulong. Ayan. Ito yung rotation ng gulong para tama yung pagkakabit. Meron dito, minsan, nung mga nakaraan, puro baliktad yung gulong niya. Sabi niya, uy, mabuti naman hindi ka po patras tumatakbo. So, ganun. Baliktad yung pagkabit nung nagkabit ng gulong niya. So, may susundan niya na rotation. Ganyan siya. And then, the sukat po nito, share ko na lang din, ito po ay 80-90 by 17. Marami tayong sukat sa Leo Samurai. Meron yung 45-90, may 60-80, 60-90, 70-80, 70-90, 80-80, 90-90, 90-80, mga ganon. So, ang hawak ko po ngayon ay 80-90. So, the 80-90 by 17, nakita ko po sa inyo. Ayan, share ko na lang din. Ang 80 po nito ay ang lapad nito ng tire. Yan. And then the 90 is the aspect ratio, ang tangkad nito or ang haba nito dito sa gilid sa kanyang bibig. Ayan. At ang 17 po ay ang kanyang sukat ng rim. At remind you po na kapag ang inyo pong rim ay 17, hindi nyo po siya pwedeng
bilhan ng 18, 19, 14, 13, 21, 16, kailangan 17 din. Kung ang rim nyo naman ay 18, 18 din po yung gulong na bibilhin ninyo at ang mga tube or interior kasi hindi po yan papasok. Hindi po siya magsasalpak na maganda or maayos doon sa rim itong mga bibig ng inyong gulong. So kung halimbawa malaki ang gulong mo kay sa rim mo, syempre hindi siya fit. Luluwa siya. Kapag naman ay maliit si gulong sa rim mo, same thing din ang mangyayari. Kaya meron minsan, yung halimbawa, meron kasi kami dito yung mga used tires, tapos halimbawa, dyan na yung sa gilid. Kapag mga used na kasi, pwede nang hingiin, nang pwede manghingi. So may mga customers na nangihingi na pansamantala lang muna, yung mga ganun, yung wala pang budget. So, minsan, ang gulong nila, halimbawa, 18 kasi yung rim nila 18, bihira yung 18 tapos kukuha doon, maghahanap, may nakita 17 kung pwede daw ba. So hindi po yun pwede. Dapat po ang iyong diameter o yung laki ng rim nyo ay ganun din ang sukat ng inyong gulong. Kung 14, 14, 16, 16, 17, 17. So meron dito nakaraan, 19 ang rim, 21 ang gusto niya ikabit na gulong. So ang tagal naming nagtalo. Sabi ko, it's either kasi bit-bit niya na. Saan ba yung bit-bit niya? Rim yung bibilhin dito, may gulong siya. So 21 ang rim na available, may 19 siya na gulong binili niya. Sabi ko, it's either papalitan mo yan or magpalit ka ng rim. Ang gusto niya mangyari, yun lang daw ang ikabit yung rim niya. Eh hindi nga pwede kasi nga iba yung gulong niya. So ang end, sabi niya, subukan niyang isauli daw yung gulong para yung gulong niya na lang na luma ang kabitan ng rim or ang rim gamitan ng luma. So hindi ko alam kung ano nangyari kasi hindi na siya nakabalik. So malamang hindi pumayag yung yung binilhan niya noon. So ayun, ang ating balik tayo sa ating usapan na kung kailan ba kailan ba dapat magpalit ng gulong using piso technique. So ito po yung ating piso, 'di ba? May nakasulat yan. 1 peso 2011. Ayan, 2011 o kung anong 2000 man yan or kung 5 piso. Itong group po na ito, ayan, hindi lang po yan siya sa kapit pinag-uusapan kasi lahat naman ng rubber ay makapit. So para din ito daanan ng tubig para hindi po madulas kapag tag-ulan. So kung dito tayo basihan, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag sa shop kasi alam na namin kung kailangan ng palitan. Pero meron talagang iba na halos labas na yung ply. Meron namang makinis na talaga. So wala po kami magagawa doon kasi kahit na sabihin namin na kailangan ng palitan, walang budget, wala tayong magagawa. Pero doon, sa mga gustong malaman using piso technique or 5 piso technique, igaganon nyo lang po ito. Yung inyong piso, igaganyan nyo lang po. O di ba po, hindi kita yung 2011. Yan. Nung piso. Ngayon, kung halimbawa, iganyan nyo, makapal pa talaga siya. So, unti-unti yan siya. Kapag panipis ng panipis, paangat ng paangat, hanggang sa totally, makikita mo na yan 2011. Kapag visible na sa'yo yan 2011 na yan, ibig sabihin, kailangan mo na talagang magpalit ng gulong. Kung hindi ka magpapalit ng gulong, ay wala na pong makakasalba sa iyo. Kung ikaw po ay madisgrasya, kumbaga kapabayaan mo na yun kasi basic maintenance ito ng iyong motor, di ba? Palagi natin sinasakyan ang gulong, ang motor natin. So, dapat lang nalaanan natin sila ng pang-maintenance. Kasama ito sa maintenance. So, gulong, oil, chain set. So, dapat ready tayo doon kung kailangan nating magpalit. Hindi na natin dapat hintayin pa na madisgrasya tayo bago tayo magpalit. So, ulitin ko, this is for pang-masa version dahil ang ating sinample ay pang-masa budget meal na klase ng gulong. Ayan, so ayan by nature, makapal naman siya at minsan ang tagal din ginagamit, depende rin sa paggamit ng isang motorista or isang user. Kung ikaw ba naman ay kaskasero, talagang mabilis ang gulong mo. Pero kung ikaw ay alalay lang, kumbaga proper driving, matagal din ang mga gulong. Yung iba nga, yung mga service lang nga, naabot ng ilan, 7 months, ganun. So hindi ka nalugi kapag nagpalit ka ng gulong dahil napakaraming mga gulong na mura lang para rin naman sa iyong safety. Yun. So, okay na po. Using piso technique, ayan, gaganyan mo lang. Ayan, kung visible na yan, unti-unti, hindi mag-change ka na po. Pero hindi mo na kailangan actually ng piso para lang magpalit ka na. Pag nakita mo ng manipis na,
palit na para sa iyong safety. Okay, so yun lang po mga ka-Antrep. Thank you so much. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pag-i-click na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin po kalimutan ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating upload na video. At paano na rin po, pa-like, pa-follow, pa-subscribe. Bye!